So yun po ang ating pong topic ay tungkol sa the unconditional or the unconditional love of God. No? So, ano ba yung unconditional? Unconditional, ibig sabihin, sabi ng Wikipedia, hindi ko na i-report dyan, no? Pag sinabing unconditional love, conditional love is affection without any limitations or love without conditions. No? Nagmamahal ka, nagpapatama ka ng pag-ibig na walang limitasyon. No? Hindi yan conditions, ano? Na, ibig sabihin, busilak talaga ang pagmamahal, walang hinihintay na kapalit. So, ano pa? It is the type of love which has no bounds and is unchanging. So ito yung pagmamahal na hindi marunong umupas. Ito yung hindi magbabago. No? Hanggang dulo, hanggang katapusan. Bagamat marami na po ngayon yung nagbabago. Trending ngayon mga Kristiyano. Yan na. So may mga gano'n. No? Pero itong unconditional love, ito yung love na hindi uupas. At yan nga kung love na yan ay yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Luke 15, verse 20 hanggang 24. So, iniksiyan po natin yung text, no? Ito naman po yung kinuha na po natin sa verse 20 hanggang 24. Ito po yung prodigal son. So, simulan po natin sa 20. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at inalikat. Sinabi ng anak, "Aba, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ni Diyos. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang mga pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Patayin ninyo ang pinatabang guya at kayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit natagpuan. At sila nga ay nagdiwang." Okay. Wala. So, dito po sa unconditional love, ang pinaka-short term o short word na pwede po natin sabihin sa unconditional love ay malalim. Malalam. Ibig sabihin, malalim. No? Ibig sabihin, pag sinabing unconditional love, hindi yan mababaw. Malalim. Mayroon nga pong mag-asawa sa isang lugar na ang pangalan daw po ay John and Sarah. At sila po ay mag-asawa, no? Tinanong ng ni Sarah ang kanyang asawa na si John. Sabi niya, "Gaano pa kalalim ang pag-ibig mo sa akin?" Kaya ganyan po, no? Gaano po ako love? Gaano po ako mahal? So sabi po ni John, "Kasing ilalim ng pusod ng dagat." Kasi naisip ko dyan, mahirap sisirin din, no? Yung pusod ng dagat, kaya kasing ilalim ng pusod ng dagat. So, para sa kanya, yun po yung kanyang naisip na pinakamalalim. So, ganun po ako mahal? Wow, sabi ng babae. So, sagot ni John, no? Yun po yung sinagot niya. Tapos, tinanong naman ni John, ikaw, gaano mo ako kamahal? Sabi niya kay Sarah, "Higit pa sa buhay ko." Higit pa sa buhay ko. So makikita po natin yung lalim ng pagmamahal. Higit pa sa buhay ko. Higit pa sa aking sarili. Higit pa sa pamilya ko. Higit pa. No? Ganun yung pagmamahal niya sa kanyang asawa. So itong mag-asawang ito, nabuhay po silang masaya. Dumating ang araw na nagkasakit yung lalaki. At napilitan po siyang mag-resign sa kanyang trabaho. So sa madalit sabi, tumigil sa pagtatrabaho, hindi na siya magtatrabaho, si Sarah na po magtatrabaho para sa pamilya po niya. Kailangan niya mabuhay, meron po silang anak na mga maliliit. So kailangan nila ng mga income. Dumating yung time na
lumalala yung sakit ni John. Hanggang sa naging bedridden po siya. Hindi na siya makatayo, nasa kama na lamang, hindi na siya gusto niyang punta doon, hindi niya kaya. So, nag-aano sa sarili niya si John, hanggang sa naawa siya kay Sarah. Tapos, nakita niya si Sarah na galing sa trabaho, pag-uwi sa bahay, nag-aapay niya si John, pati mga anak, siya pa yung maglalaba, siya pa yung magsasain, siya lahat, naawa si John. Sabi niya, umiyak, sabi niya, pinagtapoy niya sa Sarah, sabi niya, malaya ka na. Iwan mo na ako. Dahil pinangako kong buhay sa'yo, hindi ganito. Iiyak kasi, si John sa sarili na, ayaw, inutil eh. So, alam niyo, sabi ni Sarah, nilapitan niya, umupo sa kama, sa kanyang tabi, hinawakan ng kamay. Sabi niya, hindi naman yun ang lang ko. Kaya niya minahal kita. Hindi naman hinihingi ko yun. Pinangako mo eh. Di ba sabi ko sa iyo, mahal kita, hindi ka sa buhay. Kaya kahit na ganyan, hindi kita iiwan. Sama-sama natin dahil natin mga anak. And then, binalik sa alaala nila yung mga masasayang araw nila. So, sumigla mo isa dyan. So, nawala yung galit sa sarili. Hanggang sa isang araw, lumaki yung mga bata, no? Nandun yung nagkaroon na rin ng pamilya. Isang araw, namatay na si John, nandun pa rin si Sarah. Sa kanyang tabi, hindi niya iniwan si John. Hanggang dulo na kayo. Makikita po natin yung tinatawag na lalim. Sabihin nga po natin, lalim. Lalim. Yung ibang tao, hindi malalim, iiwan na si John. Ganito ba itong buhay ito? Di ba? Yun unconditional love. Yun po yung unconditional love na sinasabi. Meron din pong character sa Bible na pwede po natin yan tulad kay John at kay Sarah. Yung magbilang po na si Naomi at si Ruth. Alam niyo po si Naomi, may dalawang anak, no? At may asawa, nung nagkaroon po ng tagutom sa Israel, punta sila sa Moabites, no? Pagdating doon, namatay yung asawa niya, pagkalipas sa 10 taon, namatay yung dalawa niyang anak. So, nahiwan yung dalawa niyang manugang. So, nung medyo nabalitaan niya Israel na nagagalang muli, gusto nilang umuwi ni Naomi sa Israel. And then, sabi niya sa kanyang mga manugang, malaya na kayo. Kahit di na kayo sumama sa akin, pwede na kayo mag-asawa muli. Kasi, may edad na ako. Paano pa magkakaanak na lalaki para yun mapapangasawa niyo? At kung magkaanak man ako, sabi niya, mahihintay niyo pa ba? Lumaki ang aking mga anak upang mapangasawa niyo. So, umuwi na kayo sa inyong mga pamilya, sa inyong nanay, bumalik na kayo, at nang makapag-asawa kayo muli at makabuhay ng pamilya. Ako, parang sabi niya, yung pinagkaitan daw siya ng biyaya ng Diyos. Anana, ganito na lang buhay ko. Iwan niyo na ako. So, yung isang manuga, yung asawa ng panganay, nagpaalam, umiyak, binalikan si Naomi, kasi mabait si Naomi, tapos uwi sa kanyang tahanan. Pero si Ruth, sabi niya, huwag mo po ako pigilan na sumaksamahan ka. So, tingnan po natin, Ruth chapter 1, verse 16 to 17. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilingin, iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. 17. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakabigat na parusa kung pababayaan kung magkalay tayo. Maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Wow! Grabe yung pagmamahal ni Ruth kay Naomi. Ganun lang po niya to. Tapos hindi lang pinagsamahan po nila. Sabi ni Naomi sa kanya, uwi ka na. May chance ka pa mag-asawa. Sa akin wala ka nang mapapala. Hanap ka na ng mapapangasawa mo. Wala ka nang mapapala sa akin. Ngunit sinabi ni Ruth, no, hindi kita iiwan. Kung nasaan ka, doon ako. Kung titira ka sa barong-barong, titira din ako sa barong-barong.
Sabi niya, kung doon ka mamamatay, doon ka lang mamamatay. So nakita ni Naomi na hindi niya kayang talagang ihiwalay si Ruth sa kanya, so sinama po niya. So nakikita po natin yung lalim po dyan. Yung sa hirap at ginhawa, tayo ay magkasama. Parang ganun, no? Minsan, pagka ginhawa lang magkasama. Pagdating sa hirap, naghihiwalay. Ang mga unconditional love, yan po yung tinatawag na malalalim na pagmamahal. Katulad ng pagmamahal ng Diyos, no? Yan po ay malalim at kaya nga po tinawag na unconditional. So dito sa background ng ating text, meron po dalawang magkapatid at meron silang isang tatay, yung prodigal son po ito, no? Hiniling na bunso na humiwalay na sa kanilang pamilya, sa tatay niya. So hiniling niya na hatiin na yung kayamanan at kunin na ng bunso yung kanyang mana. So masakit man sa tatay na gawin ito dahil malalayo sa kanya yung kanyang anak, wala siya magagawa. Ginawa niya po yun, pinarti niya kayamanan, tsaka binigay sa bunso. Karapatan po niya yun Nung pagkaparti po ng kayamanan, nakita po natin yung istorya dito, pumunta sa malayo yung bunso. Nilayasan yung pamilya, umalis sa tatay, umalis sa poder ng kanyang pamilya. Parang sinabi niya, ayoko na sa poder mo. Lalayo ako, bibigay mo sa akin yung parti ko. So pagdating doon sa malayong lugar, sabi sa kwento, sa halip na nagnegosyo, sa lubos, sa mga bisyo, sa mga masasamang babae, no? Sugal siguro, walang ginawa, kundi puro lakwatsera, gano'n. Tapos siguro may mga nakarelasyon ng mga babae na pinirahan lamang siya hanggang sa maubos yung kanyang kayamanan. Dumating yung time na naubos na talaga yung kanyang pera, kaya namasukan na lamang po siya sa isang piggery. Nag-aalaga ng baboy. Alam niyo po, itong kwento nito ay meron pong dahilan, meron siyang meaning. Sa bansang Hudyo kasi, yung baboy ay isang maruming pagkain sa kanila, kaya ayaw nilang nag-aalaga ng baboy, ayaw nila yun. Hindi nila kinakain ng baboy, pero napilitan siya pumasok sa mga nag-aalaga ng baboy dahil sobrang hirap ng kanyang naranasan sa buhay, wala na siyang pera. Tapos, sabi ko sa kwento, na sobrang hirap ng lugar na yon, hindi siya hinahatiran ng pagkain. Kaya ang nangyari, yung pagkain baboy, siguro kamuting kahoy ito, yung mga balat-balat o kaya mga natakat-tarin mo na bago papakain sa baboy, parang gusto niya kainin sa sobrang gutom. Gusto niya kainin. Naalala niya tuloy yung mga empleyado ng kanyang tatay, yung mga tauhan nila doon, sabi niya, masarap ang pagkain nila. Samantalang ako nagugutom dito. Kaya sabi din sa verse 20, nagpasya yung bunso na siya po ay babalik sa kanyang tatay. No? So makikita po natin din sa pangyayari ito. Kapag ang isang anak, tayo po ay anak ng Diyos, tama po. Nagpasyang lumayo sa Diyos, ang isang mangyayari po sa atin dito ay, sige, papayagan ka naman, decision mo yan Sa una, mag-i-enjoy ka. Masisiyahan ka sa iyong gagawin, pero bandang huli, ikaw ay maghihirap. Ikaw ay makakaranas ng kalungkutan. Sa una, mag-i-enjoy ka, pero bandang huli, makakaranas ka po ng kalungkutan. So yung alimugang anak, naging mahirap po siya at nagdusa kasi nawala po siya o lumayo po siya sa presensya ng Diyos. Kapag ang isang tao ay lumayo sa Diyos at pipiliin niyang buhay na gawin ang gusto niya at hindi yung gusto ng Diyos, sa una, magiging masagana siya, pero sa huli, maghihirap na ang kanyang kalooban at magiging malungkot na tao. At magiging puro kapaguran na lamang ang mararanasan nito. Bakit? Wala na po yung presensya ng Diyos Wala na yung patnubay ng Diyos. Kaya, nung naranasan ng prodigal son, yung hirap at yung talagang pasakit sa buhay niya, naalala niya yung kanyang tatay. So, gusto niya magbalik.
So dito makikita po natin yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. O makikita po natin yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Kaya nga po, ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. No? Makikita po natin yung lalim ng pagmamahal ng Diyos. So, ano po ba ang unconditional love of God? O ano bang ibig sabihin ng unconditional love of God? Dito makikita po natin yung compassionate love. Na ibig sabihin ito yung maawain, may malasakit, may pangunawa. Sa verse 20, tingnan po natin, ano? Sa sobrang hirap ng kalooban ng kanyang tatay nung pinarti niya ang kayamanan nila at nagpasyang lumayo yung kanyang bunsong anak, at yan po ay hindi madali sa isang ama na layasan siya ng kanyang anak. No? Sumakit ang damdamin po niyan. Yeah. Pero kahit na ganun pa man ang kanyang ginawa, makikita po natin yung tinatawag na compassionate love na naging mahabagin po siya o maawain at may malasakit at may pag-unawa kung bakit nagawa lang ng kanyang anak yung ginawa niya. Tingnan po natin yung verse 20. At siya'y nagpasyang umuwi. So ito po yung bunso sa kanila. Nung malapit na malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Ito pong ginawa ng ama. At dahil sa matinding awa, yan yung compassionate love, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinalikan. Yung walang compassionate love, pag dumating o umuwi sa bahay nila yung kanyang anak, ano sasabihin? Susumbatan. O yan, natauhan ka rin, ano? Itong tatay na ito, malayo pa'y nakita na ng kanyang anak, sa halip na sumbatan, sa halip na sisihin, o sabihan na matigas kasi yung ulo mo, tumakbong sinalubong yung anak, niyakap, hinalikan, at talagang inakbayan niya papasok sa kanilang tahanan. So dito makikita po natin yung pagmamahal ng Diyos na unconditional, na walang judgmental na pagtanggap. Na hindi niya sasabihin na, mas matigas kasi yung ulo mo, o ikaw, ay, ganyan ka. Kaya makikita po natin ang isang tao, kapag lumapit sa Diyos, o nagbalik loob sa Diyos, hindi ka i-judge ng Diyos. Ano man ang naging nakaraan mo, o naging kasalanan mo dito sa mundong ito. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Unconditional. Maawain, mahabagin. No? Gaano mang kalaki ang naging kasalanan ng isang tao, once na nagpasya siyang magsisi, magbalik loob sa Diyos, tatakbo ang Diyos palapit sa isang anak o sa isang tao na nagsisisi at yayakapin niya ito, kahalikan niya at aakbayan niyang pabalik sa kanyang tahanan. So makikita po natin handang tanggapin at ng Diyos ang mga nagbabalik loob sa Kanya. Number 2, ano po ba yung unconditional love? Pag sinabing unconditional love, ito yung may forgiveness love. No? Yung mapagpatawad na pag-ibig. So makikita natin doon sa verse 20 nga, na niyakap ng ama ang anak, tanda ng kapatawaran. Yung manunumbat, hindi yayakap yun. Sisinghalan niya ang anak niya. O buti, bumalik ka pa. Natuto ka rin. Pero ito, niyakap. Ibig sabihin, anuman ang kanyang nagawang pagkakamali, malaki man ang kasalanan niya sa kanyang magulang, hindi na niya ito husgahan at hindi na niya ito aalalahanin niya, hindi na niya susumbatan, kundi kapatawaran ang isasalubong niya sa kanyang anak. Ang sabi nga po ng 1 John 1:9, magkamali man tayo, mga kapatid, kung ipapahayag natin ito sa ating
sa harapan ng Diyos yung ating mga kasalanan. Ang sabi dito ng 1 John 1:9, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan pagkat siya'y tapat at matuwid. So makikita po natin ang pagpapatawad ng Diyos. Pag napatawad ka ng Diyos, ano magaganap? Reconciliation or restoration at may paggaling. Ibig sabihin, katulad ng alibugang anak, na-restore yung kanyang katayuan at pagiging anak. Bumalik po siya sa kanyang ama at mamamasukan na lamang sana bilang isang alipin, isang manggagawa na lamang. Pero dahil nandun talaga yung relationship nandun talaga yung pagmamahal ng Diyos. Nakita niya, anak ko to Hindi na niya pinansin yung sinabing, Ama, nagkasala po ako sa iyo. At sa Diyos, huwag mo na po akong tawagin, anak. Ituring mo na lang akong isang alipin. Hindi na siya ama yun. Ano sinabi? Dali, bihisan ninyo siya. Isuot sa kanya pinakamagandang damit. Kunin niyo ang singsing, isuot sa kanya. Patayin ang pinakamatabang buya, sapagkat ang aking anak ay namatay na at ngayon muli. Nakita po natin yung pagpapatawad ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nagkamali, nagkasala, yayakapin ka ng Diyos at hindi papasilin yung naging kasalanan mo. Amen. Number 3. Unconditional love is sacrificial love. So, sacrificial, na dahil sa pag-ibig, iniaalay niya ang lahat ng bagay. So, verse 22, makikita po natin yung iniaalay ng Ama. Tinawag ng Ama ang alila. Dali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit dahil sa pagmamahal ng inyong Ama. At bihisan ninyo siya, sukutan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas na restore yung kanyang katayuan na ibalik, na-reconcile po sila. Kabalikan. Katayin ninyo ang pinatabang buya at tayo kumain at magdiwag. Dito makikita po natin yung pag-ibig na Diyos kung paano po niya inialay ang lahat para sa atin. John 3:16. Anong inialay ng Diyos sa atin? Yung kanyang kaisa-isang anak. Tingnan po natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan po ninyo. Anak niya ang inihandog ng dahil lamang po sa pagmamahal po niya sa atin. Nakita niya ang tao na walang pag-asa sa kanyang kalagayan. Sila po ay papuntang kapahamakan. Kaya dahil sa pagmamahal niya sa atin, kahit ang kanyang kaisa-isang anak ay hindi pinagkain, ibinigay na handog para matubos ka at mawala ang iyong pagiging makasalanan kung ikaw ay sasampalataya sa iyo. Kaya ang Diyos, ganyan yung unconditional love. May sacrificial love. Kaya isa-isang anak, wala na ibang anak. May itong sabi nga, iisa lang. Binigay pa para sa iyo at para sa ako. Kapag may sacrificial love ka, hindi mo na titingnan kung anong halaga ng ibibigay mo. Hello? Kapag may sacrificial love ka, hindi mo na titingnan kung anong ibibigay mo. Katulad ng Diyos. Napakalaga sa kanya ni Jesus Si Jesus Kaya lang, hindi na tinignan yun. Dahil may sacrificial love. Tingnan po natin ginawa ni Jesus nung siya'y nabuhay. Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 11. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, puhusan niya ang binitawan, binigay ang kanyang buhay. Ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging umanay kamatayan sa krus. Binigay niya buhay niya. Binigay niya kanyang karapatan. Binigay niya kanyang sana. Pwede naman gawin niya yung isang bagay, pero alang-alang sa mga taong makasalanan.
So, anong nangyari? Dahil dito, siya lubusang itinasa ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ng magpapahayag na si Jesus Kristo ay Panginoon sa kiluluwalhati ng Diyos. So sa tagumpay ng ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay na sakripisyo upang tayo po ay matubos sa ating mga pagkakasala. At ngayon, ang mangyayari kapag ang isang tao ay sumampalataya sa Kanya, ang sabi dito sa verse 11, magpapayag na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos. Ibig sabihin, matatanggap niya ngayon yung pakinabang ng pagkabigay ni Jesus sa kanyang buhay. Yan nga po ay kaligtasan. Romans 10:9, ang sabi ng Romans, ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaya ang isang tao, tatanggap po siya ng biyaya ng kaligtasan dahil sa kanyang pananampalataya sa sacrificial love na ibinigay ng Diyos sa buhay niya. Amen. Pangapat, inclusive love. Na ibig sabihin, yan po yung mga malawakang pagmamahal ng Diyos. Paano yung malawakan? Ito po yung inuunawa ng Diyos ang kalagayan ng isang tao o pagtanggap sa kaninuman. Ano man ang buhay niya, sino man siya. So tinatanggap niya yung isang tao, ano man ang nakaraan niya, ano man ang kalagayan niya. Verse 24. Tingnan po natin, tinanggap niya ang kahinaan ng kanyang anak. Ang tawag yan, inclusive love. Sapagkat ang anak kong ito'y namatay na, tinuring niya niyang patay, lumayo sa kanya, nagkasala, ngunit nung nagbalik loob, sabi niya, hindi na niya tingnan yung dati niyang kalagayan, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muli natagpuan, at sila nga ay nagdiwa. So dito makikita po natin yung unconditional love ng Diyos sa mga tao. At makikita po natin na walang pinipili ang Diyos. Walang kinikilingan, hindi naghihintay ng kapalit. So unconditional love. So tayo ay tumanggap ng unconditional love of God. Amen? Amen. So marapat lamang na makita din po sa atin ang biyaya ng unconditional love. Ang sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Kung ikaw, pinatawad ng Diyos, kung ikaw ay tinanggap ng Diyos, dapat din po natin makita sa ating buhay ngayon ang katulad ng pagmamahal ng Diyos. So ano po yan? Number 1, magkaroon po tayo ng compassionate love o maging maawain sa kapwa. Kung paano naawa sa iyo ang Diyos, kung paano tinanggap ka ng Diyos, kung paano hindi tingin ng Diyos yung naging kasalanan mo, so ganun din po dapat tayo magkaroon po tayo ng maawain sa kapwa po natin, magkaroon po tayo ng malasakit, o kaya maging handang tumulong o mapagmahal sa iba. Isang halimbawa po dyan, yung mga magulang, talagang makakadama po yan ng compassionate love. No? Maraming nagsasabi na yung mga magulang hindi matitiis ang anak. Tama po mga magulang. Kahit na gaano katigas ang ulo ng kanyang anak o gaano kalalim ang kasalanan, kikirot pa rin sa puso po niya yung pag-ibig ng isang magulang. Amen. Matthew 5:7-9, sabi nito, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Kung tayo po ay magiging mahabagin sa ating kapwa, sabi dito ng Panginoon, kakahabagan ka rin ng Diyos. So paano, anong uri ng kahabagan ba ang gustong sabihin dito ng Panginoon? Ang sabi dito, kung makikita natin yung kalagayan ng ating kapwa na naghihirap, at ikaw naman ay magpapakita ng kahabagan sa kanila at tutulong ka, magpapakita ka ng pagmamahal o isasalba mo sila or ililigtas mo sila sa isang kalagayan. So, nakaranas ka po ng paghabag. Isang halimbawa po dito mga kapatid, kung ikaw ay malinaw na sa iyo yung kalagayan mo na ligtas na sa kasalanan, sa kamatayan, dahil pinatawad ng iyong kasalanan dahil kay Jesus, nag-ahari ngayon sa puso mo,
Kaya hindi ka na pupunta ng impyerno. Ngayon, yung ating kapwa dahil hindi pa sila gano'n, hindi naghahari si Jesus sa kanila. Kilala nila si Jesus pero hindi naghahari. Sa'yo naghahari kasi sinasamba mo si Jesus. Wala ka nang ibang sinasamba kundi si Jesus na lang. Pero sila, ang dami pa nilang sinasamba. Iba-ibang pangalan. May kanya-kanyang larawan. Nakikita po natin yung kahabagan. Wow. Yung mga tao ito, sabi ng Biblia, na hindi nila naaalam ang katotohanan. So, paano sila maililigtas sa ganitong katayuan? So, sabi ng verse 7, pinagpala ang mga mahabagin sa pagkakabagin ng kahabagan sa Diyos. Kaya po, sa December 27, ito na yung pagkakataon para ipadamahan yung kahabagan. Kanino? Baka sa pamilya natin na hindi maligtas, sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak po kaya. Na ikaw ligtas ka, pupunta ka natin, pero sila, lumalang po sila papuntang impyerno. Na sinasabi ng Biblia, yung kanilang uri ng pamumuhay ay kapahamakan ang pupunta. Maaaring yung iba ay naririnig nila yung mga pangalan nito, pero hindi tumitimo. Maaaring yung iba hindi nila alam ang kanilang patutunguhan, kaya nag-i-enjoy po sila sa kanilang buhay na gano'n. Ano po? No, yung walang taas sa pagsasaya, paglalasingan, yung pakikipagrelasyon sa maling relasyon, sa mga kauri. So, ang dami na sinasabi ng Biblia na hindi pa papasukin sa langit yung mga ganun gumagawa ng bagay. So, tayo naman, salamat sa Panginoon kasi sa kakapakinig po natin na salita ng Diyos, unti-unti na unawaan po natin yung kanyang mga kalooban. Kaya ikaw naman ngayon ay inaayos ang ating sarili. Dati din po tayo namumuhay na gano'n ngayon. Ina-adjust mo ang buhay mo. Dahil may relasyon ka sa Panginoon. Nag-aahari sa Diyos. Amen. Kaya nga lang, yung mga tao talagang hindi pinag-aahari ng Diyos. Awa. Kaya kung maabutan ng kamatayan yun, impyerno agad. So magkaroon po tayo makahabagan sa kanila. Ilatid po natin sila sa Diyos. Ipakilala ang Panginoong Jesus na kailangan din po nilang tanggapin sa kanilang mga puso upang maghari sa kanilang buhay nang sa gayon sila din po mapatawad at maligtas ang kanilang mga alma. Sabi sa verse, pinagpala ang mga may malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So dito, kapag ang puso mo ay nawawala yung galit, nawawala yung kaput, nawawala yung mga hinanakit, nawawala yung mga agam-agam sa kapwa, nawawala yung lahat ng bagay na sabi dito, makikita mo ang Diyos, papasok ka sa langit. So, ibig sabihin, kapag nawala na yung mga kabigadan sa puso ng isang tao, sino magtatanggal niya? Si Jesus. Siya po yung dakilang magagamot eh. So, akayin po natin ang mga taong nangangailangan ng kagalingan sa puso. Verse 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. So, kapayapaan, pagkikipagkasunod, nasabi sa ibang salin, no? Ikaw yung gumagawa ng kaparaanan para magkaayos. Ang isang nagkagalit, ikaw yung gumagawa ng kaparaanan upang ang relasyon ng Diyos at ng tao maibalik sa ayos. So, dahil yan sa iyong pagiging mahabagin sa kapwa. Amen! Amen? So, magkaroon po tayo ng maawain o compassionate love. Pangalawa, magkaroon po tayo ng forgiveness, love, o maging mapagpatawad sa kapwa. Kapag ikaw ay nagpatawad, magkakaroon po ng reconciliation, restoration, and healing. So mga kapatid, maging handang magpatawad sa mga nagkasala. Pakisabi nga po sa iyong katabi. Maging handang magpatawad sa mga nagkasala. Magpapasko na sabihin. Matthew chapter 6 verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng nagpapatawad o pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Dito sa panalangin na tinuro ng Panginoon, parang normal sa buhay ng isang tao na may masaktan dahil may emosyon.
Sinama ng Panginoon ang panalangin ito, kapag humingi ka ng tawad, dapat ka rin magpatawad dahil nasaktan ka rin or may nakagawa sa iyo ng hindi maganda. At pinapaalala dito ng Panginoon, sa oras na hihingi ka ng tawad, dapat magpatawad ka rin. Nasabi dito sa verse 14, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit, 15, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So, isang napakalaking paalala sa buhay po natin na kung ikaw ay magkikimkim ng galit at ng sama ng loob sa iyong puso, na hindi mo kayang patawarin ang nakasakit sa iyo ng damdamin, ganito ang mangyayari sa iyo. Kahit humingi ka ng tawad, umiyak ka sa Panginoon, pero hindi mo nire-release yung forgiveness sa isang taong sumakit ng damdamin sa iyo, useless ang pag-iyak mo. So, diyan, sinabi dito, kung hindi ka patatawarin, paano ka pupunta ng langit? Mayroon yung dalawang mag-asawa na nagkagalit sila. Yung mag-asawa ito, nagalit sila doon sa kanilang manugang. Naunang namatay yung lalaki. Ang isang malungkot dito nung namatay ay hindi pinalapit. Simbolo na hindi pinatawad. Isang malungkot na pangyayari sa buhay na nangyayari sa isang pamilya po yun. Lumipas ang isang taon, namatay din yung babae, ngunit itong babae ay nakapagpatawad. Mag-asawa, magkaiba ang nangyari sa buhay nila. Yung isa hindi nagpatawad, yung isa nagpatawad. Isang paalala po sa atin mga kapatid, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, tayo po ay nasasaktan. Sinabi yan sa Matthew. Pero kung masasaktan man tayo, patawarin po natin yung mga nakasakit sa atin. Dahil hindi po mapapamuli sa atin ito. Sabi dyan sa verse 15, kung hindi tayo mapapatawad, paano tayo patatawarin? Pag-aralan po natin na magpatawad. Sabi ng Bible, sa ilang salin sa Bible, ay huwag mong hayaan na lubugin ng araw na ikaw ay galit. Ibig sabihin, ayan, halimbawa ngayon, alas 11 ng tanghali, alas 12 mamaya, may araw pa, pero huwag mong hayaan, wala na yung araw, galit ka pa. So dapat bago lumubog yung haring araw na yan, nakapagtatawad. Amen. Dahil hindi mo alam ang mamayang gabi kung magigising ka pa bukas. Kung hindi ka magpatawad, ang sinasabi verse 15, iiyak ako sa kabilang buhay. Sorry na Lord, babalikin mo muna ako, magpapatawad ako, ganun po na. So, magpatawad po tayo sa mga lalo na ngayon magpapasko, napakasarap magpaskong wala kang pinili. Sabi ko sa tabi mo, napakasarap ng Pasko walang pinili. Napakasarap ng Pasko walang pinili. Yes. 1 John chapter 2, verse 9. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuan sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. So, born again ka, sinasampalataya mo si Jesus, pumapasok ka sa simbahan, sisibahan ko every Sunday, iba. Kung nandiyan pa rin yung buhat po, sa iyong kapatid, galit ka sa kanya, iniisip mo kung anong oras umaatid, nagpe-first service, ako magsa-second service. Aatin ako ang mga bandang alas 10:30 na. Para hindi ko siya makita. May mga nangyayari gano'n. O kaya naman, yung
sa physical na kapatid. Or hindi man yan, sa kapwa na lang. Ang sabi nito, isa ka nang naliwanagan. Christian ka na. Born again. Kaya lang, napupuwag ka pa. Ang sabi dito ng 1 John, ikaw ay nasa kadiliman pa. So parang, wala pala talagang epekto yung pagiging born again dito. Ano pa sinasabi sa verse 11? Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulog siya ng kadiliman. So, mga kapatid, hindi pala dapat sa atin itong nagiging ng galit. Amen. No. Dahil naliwanagan na po tayo. Kaya, ugalingin po natin na magbilis agad. Normal po sa atin na tayo po ay sumasama loob, nasasaktan. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, kung magagalit ka man, iwasan mo ang magsasabi. So, normal po na tayo masasaktan. Kasama ng loob. Pero huwag mong pagtagalin. At huwag mong hayaang magkasala ka dyan. So, umiyak ka sa Panginoon, Lord, pwede mo ito, ito. At agad ka makipagkasundo. Puntahan mo agad yung nagpasama ng loob sa iyo para ma-reconcile po kayo at ma-restore po ang inyong pagkakaibigan o pagkakasamahan. Amen? Amen. Alam niyo po, nagsabi dito sa mensahe ito, pinatawad ka na ng Diyos eh. Kaya magpatawad ka. 1 John chapter 3, verse 15. Kapag hindi ka nagpapatawad, ang sabi ng 1 John 3:15, isa kang mamamatay ako. Mamamatay ang taong napupunan sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay naman ng hanggan ay wala sa mamamatay. Sige, hindi mo kaya magpatawad, kinkinin mo. Tuloy mo. Hanggang matapos yung 2023, sige, 2024, diretso mo. Huwag mo siya kausapin. Buong taon. Kaya lang, ang sabi ng Bible, isa ka mamamatay. Ang pinagkakwa. Hindi ka pumatay literal, pero pumapatay kami pala sa pamamagitan ng hindi pagpapatay. At letter C. Dapat makita daw po sa atin yung unconditional love na mapagbigay sa kapwa. And dahil sa pag-ibig na naging giver ka, o tulad ng mapagbigay, makapagpatawad ka, so naging mapagbigay ka dahil sa pag-ibig. So, hindi mo na pinagdadamot yung kapatawaran sa iyong kapwa. Amen? At may mga magkakapatid, nakakalungkot yun. Masaya po silang nagkasama-sama nung sila po ay mga chikiting, mga bata. Magkasama po sila sa isang pamilya, kasama na kanilang mga magulang, saan sila pupunta, namamasal sila, magkakasama sa isang lamesa. Nung nagkaroon ng pamilya, nagkakaiwalay sila ng tahanan, tapos nung namatay na yung magulang, may mamanahin, nag-away-away. Dahil sa kapirasong lupa. Parang nawala bigla yung nung magkapatid sila, nagbibigayan, ating kapatid, masaya sila, nagkukwento sila, bago matulog, ni kuya, ni ate. Nung nagkaroon ng asawa, at nung namatay ang magulang, nag-away, nagdemandahan dahil sa isang lupa. So, nawala dito yung mapagbigay. Sabi nga ng isang preacher natin, alam niyo po, kailangan po natin, hindi naman natin kailangan ng sekretarya o 20 hektarya. 1 kwadrado. Yun lang kailangan lang daw natin, 1 kwadrado. 1 meter. Tapos, lilibing ka doon sa kapiraso ng lupa na yun. At yung pinag-aawayan, hindi mo naman madadala. Ito. So na-apekto ba tuloy yung relasyon natin ng mga magkakapatid? Ewan ko ba kasi bakit may mga gahaman na kapatid? May mga hindi mapaghahan. Pero
sabi dito, maging mapagbigay daw po tayo sa ating kapwa. 1 Timothy chapter 6, verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasama, kaya pala galit, nag-aaway sila sa lupa. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa kanilang pagtaya at nasasadlak sa maraming kapitan. So, huwag po natin hayaan na lamunin po tayo ng kasakiman sa mga bagay na kayamanan dito sa mundo. Lalo na kung tayo po ay mga Christian, o mga mananampalataya na po ng Diyos. Minsan, nakakalungkot po, na tayo ang may involved dito. Pero ito'y paalala ni Apostol Pablo na huwag nating hayaan na tayo ay lamunin ng mga paghahangad ng kayamanan dito kahit na masira yung relationship natin ng mga kapatid. Kapiraso lupa lang yan. Hindi mo makayang dalhin yan. So, maging mapagbigay po tayo. Amen? Dahil sa pag-ibig, palabigay ka na sa kapwa. No? So dito, parang nawawala na po yung sa vocabulary ng isang Kristiyano ang kasungitan o kapuriputan. Nagiging mapagbigay yung isang tumanggap ng unconditional love. Sabi nga sa Luke 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Gustong takan, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit niyo sa iba ay sarili gagamitin panukat sa inyo. Sabi ng Panginoon, ang utos niya, magbigay ka, bigay ka, magbigay ka. Darating ang araw, ikaw man ay bibigyan. Hello? Amen. Kaya kung gusto mong tumanggap ng pagbibigay, so magbigay ka muna. Ikaw muna magsimula. Mamuhunang ka, magtanim ka. Amen po? Yes. Amen. So, ang tawag po dyan, act of kindness. Magpapasko na po, mag-act of kindness po tayo sa mga kakilala po natin. Malay po natin. No? Hindi lang din sa susuklihan ka ng pagbibigay ng, hindi man siya, ng ibang tao o ng Diyos mismo. Kasi pangako yun eh. Pag nagbigay ka, magbibigay ka. Malay po natin sa pagbibigay mo sa Kanya. Magindaan yun para makakain mo siya sa Panginoon. Amen po? Amen. So, ang susi para mailapit natin sa Panginoon, lalo na yung mga hindi pa mananampalataya, maging mabait. Last, inclusive love. Malawak na pagmamahal sa kapwa. So, ang malawak na pagmamahal sa kapwa, yung pagtanggap sa kanyang kalagayan, kung ano siya, anong katayuan niya, anong pinanggalingan niya. So, ibig sabihin dyan, hindi ka nagtatanging ng tao. Hindi mo tinitingnan yung kanyang katayuan, yung kanyang ayos, yung kanyang buhay. So, huwag daw po tayo magtangi. Amen. Yes. James chapter 2, verse 1 to 4. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Inclusive lang. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ng isang dukha na busbusin ng damit at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo magulo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan. O kaya'y sasahig ka na lang, umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng malit. So, sa atin po, yan din po yung kung tumanggap ka ng inclusive love, so huwag po tayong titingin sa katayuan ng ating kapwa. Katulad ng Diyos. Hindi na niya tinitingnan yung ating naging buhay yung tayo wala pa sa Kanya. Ang kasalanan mo ba ay marami? Halimbawa na lang yung isang mamamatay tao, terorista, lumapit sa Panginoon. Hindi niya sasabihin ng Diyos sa kanya, terorista ka, hindi ka pwede sa kahalan. Hindi. O isa kang prostitute o hindi ka. Hindi. Kahit sino ka man, marami ka naging karelasyon. Marami ka sinaktan tao, hindi nagtatangi ng Diyos. Oras na lumapit ang isang tao sa Diyos, yayakapin niya yan. Amen. Amen. So dito man sa atin po, kapag tayo po ay tatanggap ng tao,
Hindi dapat ganun. O kaya, transgender or mga third sex. I-welcome po natin. Amen? No? I-welcome po natin sa kapulungan ito, huwag po tayo magtanging ng tao. At kapag nagkabisita po tayo, huwag mong titignan yung mga bisita mo at mga ordinary tao. Minsan malungkot po kasi talaga, no? Nagaganon naman talaga. Lalo na pag mayroon kang special na bisita, talagang itatago mo yun para sa special mo bisita. Ngayon, ang yakapag mo sa mga hindi special, ordinary. Pag ganun si special, dito ka. Dito ka sa airport. Sino na doon, nagpapawis. Dito, may lechon. Doon, nagtiretan ko doon. Dito, lechon. Ano? Dito, may ice cream doon. Tubig lang. So, minsan yung mga ganun, nakakalungkot. Kasi gawing parehas ka. Hello. Kasi, kaysa magtangi ka ng tao, hindi na inclusive love yun. So, tayo mga tumanggap ng unconditional love, ay dapat makita daw po sa atin yung pinakita sa atin ng Diyos. Una, maging maawain. Naawa po ang Diyos sa atin, tinanggap po niya tayo. Pangalawa, maging mapagpatawad. Pinatawad po niya tayo. Kahit gaano kalaki, kami, ang ating mga kasalanan. So maging mapagpatawad din po tayo mga kapatid sa ating kapwa. Pangatlo, maging mapagbigay. Katulad ng Diyos, hindi niya pinagkakita ang kanyang kaisin sa mga. Ibinigay niya para sa atin. Hindi niya pinagpasulit. So mapagbigay din po tayo sa maliliit at malalapit bagay. Huwag po natin pagdamot. Dahil tumanggap din po tayo ng napakalaking biyaya na hindi po natin kayang bilhin kahit gaano halaga. At pang-apat, maging malawak po yung ating pagmamahal.